Nagtanan ng mister ko at ang sarili kong kapatid, pero ito pala ang dahilan upang matagpuan ko ang aking tunay na pag-ibig. Hello, Ate Ann. Tawagin mo na lang akong Laura, 40 taong gulang, taga Cebu. Ako ang pangatlo sa 5 magkakapatid. Noong una, masaya kaming magkakapatid at nagtutulungan sa lahat ng bagay. Nang kami ay nag-asawa na, okay pa rin ang komunikasyon namin kahit may asawa na kami pareho. Isang araw napansin ko ang aking kapatid na si Mika na palaging nagpapaganda at maikli ang kanyang sinusuot. Sinabi ko sa sarili ko, bakit kaya ganon? Hindi naman siya dating ganyan. Palagi po siyang pumupunta sa bahay at palagi silang nag-uusap ng asawa ko na tawagin na lang nating Raul. Masaya silang dalawa habang nag-uusap, pero nang dumating ako, dali-dali siyang umuwi. Hindi ko alam kung bakit ganun sila kung mag-usap. In fairness, sobrang ganda ng ate ko sa mga oras na yon. Tinatanong ko ang asawa ko kung bakit nandyan si ate. Sabi naman niya, may kinukuha lang daw na gamit. Hindi na ako nagtanong pa, pero nagtaka ako kung bakit halos magkadikit na ang kanilang katawan kapag nag-uusap sila. Pumupunta na lang ako sa kwarto para matulog at sumunod din siya. Niyakap ko ang aking asawa pero hindi niya ako niyakap. Doon na ako magsimulang magtaka dahil hindi naman siya dating ganyan. Mahal namin pareho ang isa't isa pero hindi ko alam kung bakit siya nagbago. Hanggang sa isang araw nagpaalam ako sa asawa ko na magtrabaho sa ibang bayan. Pumayag agad siya at ipinagbilin ko sa aking kapatid na si Ate Mika. Kampante ako sa pag-alis ko. Ngunit nang umuwi na ako, nagtaka ako kung bakit ang hitsura ng bahay namin ay parang walang nakatira. Dali-dali kong binuksan ang bahay at wala doon ang asawa ko. Pinuntahan ko rin ang bahay ng kapatid ko at doon ko nakita ang bayaw ko na lasing. Sabi niya, buti umuwi ka na. Ang asawa mo at asawa ko, umalis at nagtanan. Iniwan na tayo, matagal na pala tayong niloloko ng mga asawa natin. Hindi ko alam ang gagawin ko, para bang tinatabunan ako ng langit. Sabi ko sa sarili ko, anong kasalanan ko? Bakit nila ako niloloko? Niyakap ako ng aking bayaw at hinaplos ang likod ko. Sabi niya, tahan na bayaw, may araw din sila sa atin. Hayaan na lang natin sila, Diyos na ang bahala sa kanila. Umuwi ako sa amin, iyak ako ng iyak hanggang sa nakatulog ako. Pagkagising ko nagtaka ako kung bakit may pagkain na sa mesa at malinis na ang bahay namin. Narinig ko rin parang may tao sa labas. Lumabas ako at si Bayaw pala. Siya ang nagluto ng pagkain ko. Sabi niya, halika, kumain na tayo. Hindi ako makaimik kung bakit niya ginagawa ito sa akin. Sabay kaming kumain at tinititigan niya ako. Naiilang ako sa mga titig niya pero hindi ko mapigilan ang nararamdaman ko. Iniiwasan ko ang mga titig niya dahil ayokong gawin ang ginawa ng asawa ko sa akin kaya palagi akong umaalis sa bahay para makaiwas sa kanya. Pero pag uwi ko, nandoon siya nagluluto ng hapunan, naglilinis ng bahay. Sabi niya, halika, loto na ang hapunan, kakain na tayo. Sabi ko sa kanya, bakit mo ito ginagawa? Sabi naman niya, naawa raw siya sa akin. Sabi ko, bakit? At dahan-dahan siyang lumapit sa akin at sinabi niya kung pwede ba daw niya akong ligawan. Hindi ako sumagot hanggang sa araw-araw na niya akong sinusuyo. Lumipas ang ilang buwan, wala pa rin kaming balita sa mga asawa namin at patuloy pa rin ang panliligaw sa akin ni Bayaw. Sa mga araw na nagdaan, nakikita ko kung gaano siya kabuting tao at kung gaano sana kaswerte sa kanya ang ate ko. Hanggang sa tuluyan ko na talaga siyang sinagot. Hindi ko mapigilan ang nararamdaman ko at niyakap ko siya. Naghalikan kami at may nangyari sa amin. Sabi niya, mahal daw niya ako at inamin ko rin na mahal ko siya. Masaya siya sa sinabi ko at nagdesisyon na kaming magsama dahil matagal na kaming iniwan ng mga asawa namin. Nagsikap kaming dalawa at nagtayo ng munting negosyo. Napakasipag ng bayaw ko na ngayoy asawa ko. Opo, nagpakasal kaming dalawa dahil pareho naman kaming hindi pa kasal sa mga dati naming kapareha. Biniyayan kami ng 2 anak, isang babae at isang lalaki. Masasabi kong sinuwerte ako sa pangalawa kong asawa. Naging masagana ang aming pamumuhay dahil sa aming pagtutulungan. Hindi ko na kailangang mamasukan sa ibang bayan dahil lahat ng kailangan namin at ng anak ko na ibibigay naman ng asawa ko ngayon. Napakasaya namin sa aming pagsasama, Ate Ann. Pero minsan nababagabag lang ako kung tama kaya ang naging desisyon ko. Ate Ann, tama ba ang ginawa naming dalawa ng asawa ko ngayon? Nabayaw ko lang sana noon. Pakibigyan mo po ako ng advice.